Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's pelikula daw ni Paulo Contis, flop. Hindi raw kumita sa takilya. Konti lang ang nanood. Ito raw pelikula ni Paulo Contis at ni Joros Gamboa. Ito pong pangarap kong Oscars. Naku po, disaster ang kinahinatnan. Ito raw kanilang pelikula ay hindi po kumita sa takilya. Pag sinabing hindi kumita sa takilya, konti lang po ang nanood. Kumbaga, lugi ang producer. Pag sinabi po sa takilya, ibig sabihin po yan po yung mga sa sinehan. Ibig sabihin, nung pinalabas po itong pelikulang ito, nako, konti lang po ang pumila sa sinehan. Siguro bilang na bilang mo lang yung mga nanonood dun sa loob ng sinehan. So hindi po nabenta itong pelikulang Pangarap Kong Oscars ni Paulo Contis at ni Joros Gamboa. Gayun pa man mga kababayan, ito naman daw kanilang producer ay may dahilan pa rin para magbunyi, sapagkat ito po ay naibenta sa streaming service na Netflix. At naging maganda naman itong ranking dito sa Netflix, kasi nung una pa lang daw itong isinalang ay nag number 9 ang ranking nito sa mga pinapanood na pelikula dyan po sa Netflix. At habang ginagawa daw itong artikulong ito, itong binabasa ko, ay umakyat na ito sa 3 pwesto. So ang nangyari mga kababayan, nung pinalabas dito sa sinihan dito sa Pilipinas, hindi po ganun mabenta. Hindi natin alam, siguro hirapan tao, o baka naman naisip ng mga tao, ba't ako magsasaya ng oras para pumila sa sinihan at manood ng pelikula ni Paulo Contis. Diba? Kasi pag pupunta ka ng sinihan, syempre gagastos ka, mamamasahe ka. Syempre pagpasok mo doon, pipila ka, bibili ka ng ticket. Tapos syempre kakain ka pa, bibili ka popcorn, soft drinks. So malaki yung gasto. So naisip siguro ng mga tao, wag na lang. Si Paulo Contis lang naman niya. So hindi ganun yung hatak ng pelikula ni Paulo Contis. Hindi katulad ng pelikula ni Dali De Leon at ni Catherine Bernardo. Ito po ay certified blockbuster. Yung A Very Good Girl, talaga namang ito ay kumita sa takilya. Pero yun lang, compared to other Catherine movies ng mga nagdaan, napakababa ng kinita nito. So lang siguro, talagang ayaw na muna ng tao gumastos. Pero lang kung gustong-gusto nila yung mga artista o yung pelikula. Katulad nito, marami pong nanood. Kumita po itong certified blockbuster A Very Good Girl ni Catherine Bernardo at Dali De Leon. Pero yung kay Paulo, wala. At talagang hindi pinanood sa takilya, sa sinihan. Pero yun lang, kahit papano naman, nung naibenta sa Netflix, kahit papano, marami pong tumangkilik. So ang mangyayari daw sa mga susunod pang pelikula ni Paulo Contis, malamang gano'n na lang din ang gawin nila, ibenta na lang sa Netflix. Kasi mas kikita pa siguro yung pelikula pag binenta sa Netflix kaysa naman na papalabas sa sinihan tapos wala namang manonood. So flop mga kababayan sa takilya, pero in fairness naman sa streaming app, mukhang kumita naman etong pelikula ni Paulo Contis at ni Joros Gamboa. So ito pa mga kababayan, breaking news po tayo. Ito po ang probinsyano aktor na si Ricardo Cepeda. Ito po yung dating asawa ni Snooki Serna. Naku po, ay himas rehas matapos makasuhan ng estafa. Etong si veteran actor Ricardo Cepeda ngayon po ay naharap sa serious charges na maaring piit sa kanya sa kulungan habang buhay. O sabi ng mga reports ng mga otoridad, si Cepeda ay nahuli sa isang restaurant dyan sa Caloocan City. Siya po ay sinampahan ng charges for syndicated estafa. Naku, ito po ay walang bail. So talaga namang makukulong to it's
ito po ay non-bailable charge that might put him locked up for life. Ayan mga kababayan sa ating screen, yung mugshot ni Mr. Ricardo Cepeda. Ito raw kasing syndicated estafa ay unlawful act consisting of 5 or more persons who intend to commit an illegal act, scheme, or fraud. So hindi alam kung magkano yung involved sa kasong ito. Kapag syndicated estafa kasi mga kababayan, commonly milyon-milyon ang pinag-usapang involved na pera, worth millions of pesos ang involved dyan kapag sinabing syndicated estafa. So, nako, hindi natin maintindihan bakit itong mga ito ay na-involve sa ganyan. Ang laki naman ang kita nila bilang artista. Kasi pag artista ka, sikat ka na, kumikita ka pa. Pero bakit kaya bakit nasasali sila sa ganyang klaseng mga krimen, sa mga estafa? Itong nakaraan lang yung artista, natulfo yung magjowa. Pero mo, ang naloko rin nakuha nilang pera, milyon-milyon. Meron silang investment. Tapos ang minimum na pwede mong i-invest ay 1 milyon. So merong isang talagang umalma na netizen, 2 milyon na ininvest nila. Tapos nitong bandang huli medyo binablock na sila. So pag ganon, alam na this. Tapos meron sila mga nabiktima mga OFWs. So kawawa po itong ating mga OFW. Nagtatrabaho sa ibang bansa para kumita, tapos pera nila kukunin na itong mga estapador na ito. Diba? At kagaya nung nangyari dati sa kaso ni Luis Manzano, sinasabi na itong na-involve sila raw ay biktima rin. Biktamihin mo mukha mo. Imposibleng biktima Kasi ang nangyari kasi, sila yung humaharap nun sa tao. Parang si Luis Manzano ganun din Tahimik na nga tayo kay Luis Manzano, iba talaga pag malakas Diba? Pag matataas na tao, yung tatay mo, nanay mo, medyo mataas sa gobyerno, mataas ang posisyon, parang yung mga nangyaring mga involvement sa mga ganyan, investment scam, parang biglang susubside, hindi pinag-uusapan Pero ito, yung bagong issue ngayon doon sa dalawang magjowa na artista rin. Ngayon pinag-uusapan yan dyan sa Raffy Tulfo in action. Sabi nila, biktima rin sila. Pero sila yung maharap doon sa tao. Meron pa silang picture, bultong-bultong pera, milyon-milyon, Pinlex pa ngayon, nasan daw yung pera? Nasa opisina. Saan opisina? Wala na. So, nako, ang dami pong mga artista na na-involve sa ganito. Hindi pa ba kayo kontento nyo sa kinikita nyo bilang artista? Lalaki na ng kita nyo dyan Kinakailangan man loko pa kayo ng kapwa ninyo. So ito ba naman kay Cepeda ay under investigation pa. Pero pag nakita ng probable cause, ito hindi, wala na hinuli na So ibig sabihin, may may malamang may warrant of arrest na to. So abangan natin yung balita na to Nahuli na siya, may mugshot. So malamang tuloy-tuloy na to. Hindi siya pwede mapiyansahan wala pong piyansa yung syndicated staff So yan mga kababayan sa ating screen. Ricardo Cepeda, ito pong aktor dyan po sa Ang Probinsyano ni Coco Martin. Himas Rehas po.